Okay, ganito exactly pagkakaintindi ko, kung hindi ako nagkakamali, itong system na 'to ay nage-gets ko na exactly ganito. Sabi niya ilalagay niya yung mga top performers, no? Top recruiters sa taas ng matrix. 'Di ba malaking matrix 'yan, global matrix tayo, no? So ilalagay niya kunyari level 2, level 3, o level 4. Ito yung mga top recruiters, nasa taas lahat. Bakit kamo nilagay niya sa taas? For example, itong top 1 na to ay may 1,000 members. Free and paid members siya, no? Itong dalawa dito, meron sabihin na lang natin 900. Ito nandito, mga 800 members ang naipasok nila, free and paid. Ito 700 and so on, no? Sila yung mga top recruiters, hanggang dyan lang, no? Ngayon, ang system, kukunin niya yung mga paid members sa bawat isa na yan. Kunwari, dito sa 1,000 merong mga paid members dyan, ilalagay na kagad yan dito. Ilalagay na kagad yan dito sa ilalim, mga paid members ng 1,000 na yan. No? Hindi natin alam kung ilan, blah 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 blah. No? And then, next, babasahin ng system, sa 900 na yan, meron na naman paid members dyan, ilalagay ng system dito. Isa-isa yan according to time of registration, ha? Sa isa yan. And then sa 800, meron na naman paid members dyan, ilalagay na naman dito according to time of registration. Okay? So yan, mabubuo yung global matrix na yan na ganyan. And then, lahat ng paid members ay makikinabang sa spillover. Kaya niya linagay lahat ng top recruiter sa itaas. Ang purpose niyan talaga ay i-distribute yan sa ibaba natin, no? Na nagbayad.